May nakita akong post sa isang social media at kalakip doon ng interview kay Ronald Tubid. Nung pinakinggan ko ang sabi niya, si Mark Aguiwa daw ay nanggagaya lang ng hook shots at floaters. At ang ginagaya daw nito ay si Mac Cardona. Naku, hindi nga nagustuhan ng mga Ginebra fans ang sinabi niyang yan. At makuis, second update tayo, may bagong patakaran ng PBA tungkol sa technical fouls. Imbes na 2 beses bago ma-eject ang player, abay gagawin na raw 3 technicals bago ma-eject. Halos libre na ngang manakit eh. Ang saya pa nga ngayon ni Calvin at Belga. Bago tayo magpatuloy, kung nais mo suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Yung mga hook shots, floaters, crossovers at iba pa na madalas natin makita ngayon, sino bang nagpauso niyan sa PBA? Kung si Tubid ang tatanungin mo, si Mark Cardona daw nagpauso niyan. At sabi pa niya, gumagaya lang daw itong si former player ng Ginebra at isa sa mga star players nila na si Mark Aguiwa. Dahil nga dyan, hindi ito nagustuhan ng mga Ginebra fans. Kung titingnan mo nilalaro ni Mac Cardona, parehas na parehas talaga kay Mark Aguiwa. Sa katunayan, Captain Hook nga ang tawag ng ibang teammates niya sa TNT. Dahil ito rin ang kanyang specialty. Well, sa maniwala kahit sa hindi, kay Mark Aguiwa po niya nakuha ang istilong yan. Pati ang shooting form niyang yan. Si Mark Cardona, kung hindi nyo na itatanong, ang idolo po niya ay si Mark Aguiwa. Kung kayo ay totoong fan ni Cardona, tiyak na alam nyo to. Tama po ang dinig nyo. Idolo ni Cardona si Aguiwa. Si Mark Cardona, since nung ito nasa Lasal pa lamang. In fact, ang daming mga PBA players na yun na idolo nilang lahat si Aguiwa. At isa nga si Mac Cardona doon. Abay, bakit naman idolo nila si Mark Aguiwa? Dahil si Mark din mismo nagpauso ng floaters, hook shots, crossovers at ito mismo ang kaibahan ni Aguiwa sa lahat ng mga star players sa PBA. Yung estilo niya talagang ginagaya lalo na yung prime years niya. Hindi basta-basta natitibag yan. Especially pagdating sa one-on-one. Hindi naman po ako fan ni Aguiwa pero real talk lang naman tayo. Kung sa hook shots ang labanan, ibang klase din si Mac Cardona. Ito yung kaisa-isang estilo niya na master niya talaga hanggang ngayon. Dala pa rin niya at kaya pa rin niya magkipagbasag ulo sa court. Syempre, ang alam ko kay Mac, matibay ang sikmura niyan. Ang dami ng pinagdaanan niyan kahit sa labas at loob ng court. Sa isang banda, ang retired player na si Mark ay buhay na buhay pa rin sa lahat dahil sa iniwan niyang pinauso na shooting form. Siya yung sinasabing idolo ng mga idolo nyo at kinaiinisan din ng ibang Ginebra haters. Hindi ko rin alam kung saan nakuha ni Tubid yung umano'y gumagaya si Aguiwa kay Cardona. Base din sa research ko, si Aguiwa na draft ng 2001, tama? Si Cardona naman na draft ng 2005. Pwede ba yun? Paano mo pala magagaya yung player na behind sa'yo ng 4 na taon bago na draft? Or baka ang ibig sabihin ni Tubid, saka nag-hook shot si Aguiwa nung pumasok na si Cardona sa PBA 4 years later. Anak lang. Anyway, anong masasabi nyo sa pahayag ni Tubid na gumagaya lang daw si Aguiwa kay Cardona? Tara, next update po tayo. May bagong patakaran po ang PBA tungkol sa technical fouls. Imbes na 2 technicals yun bago ma-eject, 3 technicals na ang kailangan bago sila ma-eject. Sigurado matutuwa si Calvin at Belga sa balitang to. Halos libre na nga manakit. Paliwanag ni Kume kung bakit nila binago ang patakaran. Ayon sa kanya, sinadya nila ito dahil may mga pagkakataon kasi daw na yung technical foul na pinipito ng ref hindi masyadong klaro at nagkakamali pa. Minsan hindi naman daw intentional yung foul. Unfair naman daw kung ma-eject sila. Kaya para klaro, binibiyan pa sila ng isa pang pagkakataon para makita talaga kung sinasadya ba niya o hindi. Nako, sa palagay ko ang pinakapunto dito ng PBA ay dahil sa flopping. Minsan kasi napipituan sila ng technical dahil sa mga flops. Kahit konting sundot, abay nagpapatumba-tumba para makita ng officials. Ganun talaga ngayon eh. Ibang-iba dun sa 80s at 90s, bangga kung bangga. Walang flopping masyado. Ikanalulungkot kung sabihin na isa din ito sa mga nagpahina sa PBA kasi yung mga Pinoy na-excite tuwing may ganito. Physicality ang hanap nila. Kahit ibahin pa ng PBA yung rules nila, iba talaga nun ang PBA na nasaksihan ko. Tsaka ang patakaran yan pabor sa mga medyo mainitin ng ulo. Ang bagong patakaran to ay agad nang ikakasa sa mismong opening natin sa unang linggo ng Nobyembre. Asahan natin na magkakaroon pa ng mas malalang sakitan sa PBA. Diba itong hanap nyo? Yung tawagan na hindi pa bebe. Well, kung ito ang daan para maalala natin ang PBA noon, siguro magiging exciting to basta't wag lang yung sobra. Mukhang nangangati na ngayon si Calvin at si Belga sa PBA comeback ha. Kulang na lang sinabong eh. Good luck sa bagong patakaran ng PBA.